Hello kabibig! Welcome back ito sa ating YouTube channel. Ito na ang pinakamaingay at ang ingay ng politika sa Pilipinas, kung saan talagang lahat ng tao ay mas maintriga pa, mas nakasunod pa sa latest news sa politika kumpara sa showbiz. Kaya ngayon kabibig, nako, ito na yung hinihingi ng sambayanang Pilipino, lalo na yung naintriga sa labanang Risa Hontiveros at alias Rene. Nako, si Senator Robin Padilla, pinaiimbestigahan na itong bribery cases sa mga witnesses sa Senado. Nako, simula na yata ni Senator Robin Padilla itong imbestigahan at kasama dito ay si alias Rene. Sabi dito, Robin Padilla urges Senate to prove witness bribery claims. Yan na kabibig. I-share ko sa inyo ha. Baka sabihin yung gawa-gawa ko lang issue. Hindi, ganon kabibig. Ito na talaga kabibig. As in, ewan ko kung ano ang maging reaction ni Senator Risa Hontiveros dito. I think ito yung epekto. Epekto ito sa paglabas ni alias Rene at yung pagkaso ni Senator Risa Hontiveros sa kay alias Rene at yung ibang DDS vloggers. So ito na ngayon ang aksyon na gagawin ni Senator Robin Padilla. Kasi maraming mga Pilipino ang nagsasabi at nagtatanong kung posible bang imbestigahan ito sa Senado. Kasi si alias Rene ay nag-take oath sa Senado. So kung hindi daw iimbestigahan, parang binastos ang Senado. Tama din naman ni Senator Risa Hontiveros na kakasuhan niya si Rene kasi parang binastos niya ang Senado. Kasi nag-take oath siya sa harap ng mga senador. Ngayon, si Senador Ben Padilla gagawa ng paraan, urges, talagang i-push niya sa Senado na magkaroon ng Senate hearing or posibleng investigasyon tungkol sa witness bribery claims. Basta natin kabibig ha. Manila, Philippines, Senator Ben Padilla has sought an investigation into allegations that witnesses are getting paid to testify in Senate hearing. Dapat talaga. Kasi parang nawawala na ng credibilidad ang mga witnesses na isasalang sa Senado. Tapos may mga senador pa na tawag dito, sisirain or parang sasabihin na binayaran ako ng senador ng ganito, ng ganyan. Parang nasisira ang credibilidad. Nasisira din ang Senado. The probe, according to Padilla, is aimed at protecting the integrity of the legislative process and ensure accountability and fairness in public hearings. Tama lang naman ang gusto ni Senator Robin Padilla para protektahan din integridad sa Senado. Kasi nakakahiya naman na later on mag-recant ang isang witness, sabihin binayaran siya, tapos nag-take oath na siya sa hearing. Di ba nakakahiya? Di ba? Ito pa, in a still and number resolution filed early this week, the senator cited allegations that certain individuals have paid or offered incentives to a witness in exchange for testimony in support of a particular narrative. Such allegations, if proven true, compromise the credibility and truthfulness of inquiries and erodes public trust in the legislative process. Yan ang sabi ni Senator Ben Padilla. Padilla then stressed that it is imperative for the Senate to investigate the allegations to determine the institutions' vulnerability to such unethical activities and to recommend measures that will protect the integrity of the legislative process and hold accountable and penalize the proponents of such unethical practices. Tama. Hindi naman ibig sabihin tapos na yung investigasyon tungkol sa mga bribery cases dyan sa mga witnesses, parang wala lang. Dapat talaga hold accountable and penalize the proponents of such unethical practices. His proposed investigation followed a viral video of former Senate witness Michael Maurilio, alias Rene, claiming Senator Risa Hontiveros paid him $1 million to testify against jailed Kingdom of Jesus Christ KOJC leader Apollo Kibuloy, former President Rodrigo Roa Duterte, and his daughter Vice President Sara Duterte. Diba? So, yun mga kabibig,
Yun ang gagawin ni Senator Robin Padilla na magkaroon ng investigasyon hinggil sa mga bayaran daw di umano. Alegasyon na binabayaran ang mga witnesses na magsalita against certain people, di ba? Which is unethical talaga, kabibig. So, ito na kaya ang simula ng tawag dito, malalaman na talaga kung ano ang katotohanan at kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. I think unang isasalang dito itong alias Rene versus Senador Risa Hontiveros. Kasi dito nagsimula lahat eh. 'Di ba? Ito yung pinag-uusapan ng maraming tao. So dapat si alias Rene at ang Senadora Risa Hontiveros dapat iimbestigahan ito. Aside from meron silang kaso sa DOJ, sa NBI na papaimbestigahan ni Senator Risa Hontiveros sa DOJ at NBI at kinasuhan niya ng cyber libel, dapat din ang Senado ang mag-imbestiga din kasi doon nagsimula sa kanilang plenaryo, 'di ba mga kabibig? So ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. Sana member ng committee si Hontiveros, parang intellectual property lang 'yan. Siya ang owner at ano ba naman? Gumanti kayo kay Risa Hontiveros. Alam niyo naman na inosente si Senator Risa Hontiveros. Inosente man or hindi, dapat talaga imbestigahan ito kasi iba't ibang opinion ng mga tao. Kaya nga sabi ni Senator Ben Padilla nga para protektahan. Ito is aim at protecting the integrity of the legislative process and ensure accountability and fairness in public hearings. Napakaganda naman ng motibo ni Senator Ben Padilla. Kung hindi na ito sumabog ang issue ni alias Rene, hindi ito gagawin si Senator Ben Padilla. Yung ibang tao nagsasabing, ay parang hindi nakapaniwala ang mga witnesses na tatayo dyan sa mga hearings nila. Kasi meron nga alias Rene, nag-recant, nagsabing binayaran. So kung merong mga investigasyon dyan sa Senado, so magdududa na ang mga tao kung yung witness nasasabi ba nga ng katotohanan o hindi. So yun nga kabibig. Tama lang din. Diba? Si Senator Ben Padilla ay magkakaroon ng Senate investigations dito. Sana po para malinawan ang mga tao tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari. Tama kayo, Senator Ben Padilla, dapat imbestigahan yan. Akala niya, pagmamayari niya ang taong bayan at primadona dyan sa Senado. Sabi naman kayo, Senator Risa Hontiveros, hindi. Tingnan natin in a fair, square, idealistic view na posibleng si Senator Risa Hontiveros ang nasasabi ng katotohanan. Posible din si Rene ang nasasabi ng katotohanan. Pero si BP Sara sabi niya, nabasa daw niya ang affidavit ni alias Rene before si alias Rene nag-appear publicly. Ang tanong, paano? Sino ang nagbigay kay VP Sara ng affidavit ni Rene? Paano magkaroon ng affidavit si VP Sara sa statement ni Rene? Kaya nga yung ibang netizen ngayon ay talaga talinghagaan kung sino ang nasa likod ni alias Rene. Ito pa mga kabibig. Masyado nang maraming gumagawa ng sobrang masama. Sana naman ay magkaroon ng linaw itong issue ni alias Rene at ni Senator Risa Hontiveros para malaman natin kung ano ang katotohanan. Good job, Senator Robin Padilla. Let's do it. Ito pa. Puro kalakuhan na lang ang ginagawa ng mga tao dyan sa gobyerno natin. Ito pa. Serbisyong publiko ang asikasuhin nyo, hindi serbisyo sa amo mo. Ano serbisyo sa amo mo? Hindi nyo ba naintindihan kung ano ang pinopoint out ni Senator Robin Padilla? Kung bakit na gagawin itong investigation? Again, is aim at protecting the integrity of the legislative process and ensure accountability and fairness in public hearings. Diba? I'm sure marami din mga senador na uupo at magtatanong kay alias Rene if ever magkaroon ng Senate hearing. Diba? Para namang magkalinawa, and I'm sure Risa Hontiveros is willing to sit down and express and give all the evidences nila para sabihin talaga na si alias Rene ang nagsisinungaling. Diba? Karapatan naman yan ni Senator Risa Hontiveros na protektahan din niya kayang sarili at magsasabi ng katotohanan. Diba kabibig? Yun na nga. Ito pa ang sinasabi ng ilang mga netizen. Pakibilisan naman po yung investigasyon para malaman na namin ang katotohanan.
Go, 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 Senator Ruben Padilla, mahalaga yan alang-alang sa katotohanan at integridad ng Senado na nakataya dyan. Totoo po. Integridad kasi kung hindi ito iimbestigahan, people were easily to conclude na ay bayaran ng witness na yan. Ay nako, may taong nasa likod na yan. Para nawawala ng kredibilidad at integridad ang Senado. Di ba? Asan witness nyo? Bakit nagtatago? Nasa ebidensya kung nag-bribe si Senator. I trust Senator Risa kaysa sa Ruben Padilla na inutil sa Senado. Oh, inutil daw si Senator Ruben Padilla at trusted niya si Senator Risa Hontiveros. Wala kang problema noon. Yung opinion mo yan, di ba? Tinan nga natin mag-conduct ng si Ruben Padilla number Senador ng mga DDS. No? You are exactly the reflection of those who like, supported, and voted for you. Isang dutae. Oh, so ayaw nilang magkaroon ng investigasyon laban kay alias Rene. Mas lalong questionable yung mga witnesses na tatayo dyan sa Senado. Mas mabuti nga, si Senator Ruben Padilla ay talagang gusto niya magkaroon ng ganito. So yun mga kabibig, gumaganti lang daw si Senator Ruben Padilla. Oh. Okay yan para malaman kung nagsisinungaling si Rene nung unang nagsistigo sa Senado kung under oath ulit ay totoo ang pagbabaliktad. Swak siya sa mga kasong perjury. Kahit nabasa na daw ni Sara yung affidavit ni Rene bago pa lumabas ang kanyang video, hindi na pa naman nila nilalabas sa media o social media. Bakit kaya alam agad ni Sara yung affidavit? Mukhang there was something cooked. Napakatahimik din ni Atty. Torion at mga officials ng KOJC sa issue. Inilalayo ba nila ang sarili nila sa issue? Kay Atty. Torion at KOJC officials ay wala nga namang bearing ang pagbaliktad ni Rene sa mga kaso ni Apollo Kibuloy. Yan ang sabi ng isang netizen. Ang reply lang ng isang netizen, troll kalendang. Troll. Nakakatawa. Nag-away-away na ang mga netizen sa Facebook post ni Senator Ben Padilla hinggil sa kanyang gagawing investigasyon o urges Senate to prove witnesses, bribery claims. Either si Senator Ben Padilla ang mag-leader tungkol sa investigasyon na to or someone or iba ang mag-lead nitong investigasyon mga kabibig. So, ano sa palagay niyo kabibig? Makakatulong ba itong makakaroon ng investigasyon hinggil sa mga bribery cases, sa mga witnesses diyan sa Senado, hindi lang sa Senado kundi pwede din sa Kongreso? Or ayaw nyo magkaroon ng Senate hearing tungkol dito kasi yan na naman ang pag-uusapan, mas marami pang importanteng problema ang bansa, tapos i-extend na naman yung mga ibang witnesses diyan. Pero ako, mas maganda magkaroon ng Senate hearing or investigasyon hinggil kay alias Rene. Kasi nasisira din ang pangalan ng isang senador, si Senator Risa Hontiveros, para makadepensa din si alias Rene sa kaso or sa kanyang pag-recant. Kasi after nung nagsampa si Senator Risa Hontiveros ng kaso, hindi na nagparamdam si alias Rene. So, para mabigyan siya ng platform, para mabigyan siya ng lugar kung saan safe siyang magsalita, safe siyang magbahagi ng kung ano ang pwede niyang ibahagi. Sa Senado, mas maganda yung kabibig. Diba? So, ano ang iyong opinion hinggil dito mga kabibig? Ako mas maganda talaga kabibig. Para matapos na to. Diba? Para matapos na to. At malaman natin ang katotohanan. So yun lang kabibig ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Ito may video tayo kay, I think, Senator Risa Hontiveros. Ay, wala na pala. Iba na. Wala na pala kabibig. Shout out sa ating mga netizens, ating mga OFW who always watch my video. Salamat talaga. Hindi nyo ako iniwan. At huwag yung kalimutan na mag-subscribe. Yung iba sabi kay kabibig, kumusta na pala yung mga pangyayari diyan sa Pilipinas? Wala pa ako sa Pilipinas. Okay. Nababasa lang natin sa mga Facebook post ng mga ating mga netizen. Kaya ginawa natin ng lebak-lebak with evidence. Pero I'm sure lalabas itong si alias Rene kung magkakaroon ng investigasyon.
Yes, mga kabibig. Lalabas ito, uupo ito sa Senado, haharapin niya si Senator Risa Hontiveros, and I'm sure baka meron itong mga dalang mga lawyers. Di ba sabi niya rin haharapin niya si Senator Risa Hontiveros, and I think Senator Hontiveros, hindi din ito magpapapigil din. Lahat ng ebidensya ilalatag talaga ng Senator Risa Hontiveros para malinis ang talaga ang kanyang pangalan. Di ba? So, alam mo, depensahan si Senator Hontiveros, yung pagpangalan niya, nakataya dito eh. Diba? So yun ang kabibig. Malaman natin sa sunod na kabanata. Bye everyone. See you next time.